Opisyal nang binuksan ang 25th Integration Intramurals. Tampok ang mga palarong gaya ng basketballs, frisbee, arnis, athletics at badminton. Pinagsama-sama ang mga mag-aaral mula sa iba't ibang departamento upang ipakita ang kanilang husay, disiplina at sportsmanship. Higit pa sa kompetisyon, layunin ng intramurals na palakasin ang pagkakaisa at samahan sa ilalim ng diwa ng integrasyon. Magandang araw mga kababayan! Narito na ang mga pangunahing balita sa larangan ng sports. Mainit at punong-puno ng aksyon ang naging labanan sa basketball men and women. Ipinamalas ng bawat kuponan ang kanilang husay at depensa. Sa women's division, kapansin-pansin ang bilis ng teamwork ng mga manlalaro. Habang sa men's division naman, umalingaw ang game sa slam dunk at 3-point shot na talagang nagpataas ng tensyon sa laro. Samantala, nagpamalas din ng kahusayan at disiplina ang mga atleta sa badminton para sa women and men. Naging dikit ang mga laban sa singles at doubles matches kung saan bawat palo ng shuttlecock ay mahalaga at upang makuha ang punto at maiuwi ang tagumpay. Sa larangan naman ng frisbee, ipinakita ang mga kupunan ang kanilang bilis, tamang timing at kahusayan na coordination. Patuloy na sumisikat ang sports na ito dahil sa kakaibang excitement at sportsmanship na hatid nito sa mga manonood. Hindi rin mapapahuli ang ating atleta sa arnis, ang pambansang sports ng Pilipinas. Ipinamalas nila ang kanilang disiplina, bilis ng galaw at stratahiya sa pag-ampas at pagdepensa. Patunay na buhay at patuloy na umuunlad ang tradisyon na sining sa pakikipaglaban. At sa athletics, tunay na kahanga-hanga ang ipinakita ng determinasyon ng mga kalahok sa iba't ibang track and field events. Mula sa sprinting, long jump hanggang sa relay, bawat atleta ay nagbibigay ng kanilang buong lakas upang makamit ang medalya at karangalan. Para sa kumpletong detalye ng mga balitang ito, makausap natin si Daraman para sa basketball, Monsanto para sa badminton, Rasol para sa frisbee, Burtanog naman para sa arnes, at Dumalondong para sa athletics. Iyan ang paunahing balita sa sports. Ako si Rain Margaret Caluna, nag-uulat. Magandang araw at mabuhay ang mga atletang Filipino. Magandang umaga sa inyong lahat. Ako si Ayesha Sen Ardaraman, narito ngayon sa MSUMCT sa mismong campus gymnasium para sa mga pinakahintay na basketball match. Ngayong araw mismo, Pebrero 10, maglalaban ang mga kopanan ng DIT at DCS. Ating po, nabibilang at ano ang pangalan mo? So, my name is Josh Jorin F. Mariveles and I'm from the Department of Industrial Technology, Blazing Griffins. Paano niyo pinaganda ang bawat laro? During atong mga certain time tong last week before pa sa entrance, naga-practice gud mi diri sa during sa mo schedule diri sa gymnasium, naga-one mix na imong mga set play, and if dili man ganina mo schedule diri sa gymnasium, ato mi sa oval or dito sa mo ang DIT building para mag-jump ni around or mag-minimum mga drills. Ano ang mensahe mo sa mga estudyante sumusuporta sa inyo? As one of the players naga-represent sa among department, salamat kayo sa mga naga-support namo sa kapag mga staff na or sa mga officers na sa among department officers nga nagakuan sa snacks o sa kanang mga. Ang DIT ay wagi sa matinding laban kontra sa DCS sa basketball men. Magandang umaga sa inyong lahat. Ako si Ayesha Sen Ardaraman, narito ngayon sa MSUMCT kung saan maglalaro ang basketball women. Ngayon araw mismo, Pebrero 10, maglalaban ang mga kupunan ng Secondary at DHS. Departamento ka ng bilang at ano?
balita ng sports ng badminton sa men and women, maaari nating malaman kay Minsanto. Isinagawa ang badminton tournament para sa male at female category bilang bahagi ng intramurals ng paaralan. Ginawa ito sa MSU MCSD Gymnasium at ang petsa ngayon ay February 10, 2026. Layunin ng aktibidad na ito na palakasin ang sportsmanship, disiplina at pagkakayusa ng mga mag-aaral. Ang torneo ay isinagawa sa pamamagitan ng singles at doubles elimination format. Nag-interview tayo ng mga players ng badminton. Ang unang tanong ko, anong departamento kayo bilang at may mga tanong nga ako na sana makakagusto. Una, ano nararamdaman ninyo ngayong kalawak kayo sa badminton event? Pangalawa, gaano kahalaga sa inyo ang larong badminton bilang isang mag-aaral? Salamat sa pag-ibig. Para sa sumusunod na balita, para sa Frisbee, maaari nating tanungin si Kaibigan, maligayang pagdating sa ating espesyal na frisbee activity ngayong araw. Bago po man magsimula ang laro, hayaan ninyong ipakilala ang mga detalye at aktibidad na ito. Ito ay isang nagaglang laro ng frisbee na may kombinasyon ng demonstration at friendly match. Ngayong araw mismo, February 10, mula alas 8 ng umaga hanggang alas 7 ng mga DHS at VIP ang maglalaban para sa demonstration at friendly match programa. May facilitators na maggabay sa unit nito tulong ang aktibidad ng pagkakaibigan. Ano ang tip mo para sa mga bagong pasok? Sa ultimate frisbee player, no? Importante yun sa game is SOTG, which stands for Spirit of the Game. Kaya muna yung magdala sa kanang pagsayang sa Tagalog pa na siya jiwa ba, which is meaningful way na express mo ang mga feelings through sa game, which is ultimate frisbee. Paano mo hinahandle ang pressure sa mga professional? Pressure is always present though when it comes to what dito to ang opponent mo mas kusog pa sa inyo nga bitaw, but the fact na ang inyong mga kauban is halingkamot para sa inyo ang team, you should do your role as a player also, no? Yan na, tinabang nga itas pressure man mo, present na pressure, but you need to fix that pressure. Dito natapos ang balita ng sport para sa Frisbee. Para naman sa ating pambansang sports, maaari nating kausapin si Sabado Kim. Kung nga po pala si Martin sa Breda, nandito kami sa Excellence Listing kung saan matatagisa ang galing estudyante sa paglaro ng artist. Sa ngayon, Yoral 36, makausap natin isa ng players para malaman natin ang kanilang karanasan at diskarte. May naitulong ba ang Arnes sa'yo bilang isang estudyante? Para sa akin, oo. Kasi, first of all, kapag natutunan mo yung Arnes mo, kagaya ng sinabi ko kanina, marunong ka mag self-defense pag may mga problema na darating na di mo kayang kontrolin. Re-recommenda mo ba ang Arnes sa iba? Bakit? Para sa akin, oo. Di lang sa inamin ko nga mahirap itong matutunan, pero pag once na natutunan mo to, di lang sarili ang mapaprotektahan mo, pati rin yung loved ones. Thank you. Dito nagtapos ang ating balita sa esports ng Arnes o ang ating pambansang sports. At kakausapin naman natin si Galuno para sa ating pinakahuhuling sports, kundi walang iba, ang athletics. Magandang araw sa lahat. Ngayong araw na ito, mula 7
dito ka nabibilang at ano yung pinagawa mo? My name is Ayan Sala Betrayal Labay and Paano ka nag-ensayo para sa palarong ito? At paano mo pinagsasabay ang pagsasana sa iyong aaral? mag-jogging me like namin program every week or every week like live class, mag-easy run me or mag-long run me. Anak, at sometimes mag-workout and also ka na squad. Ako siya hindi nasabay with my studies. Medyo siya out ka na time management. So, since senior high kay halos 4 to 5 months with me, 5 with me usually na month. So, after 5, training na tayo. Anong payo mo sa ibang mga estudyante gustong sumali sa mga susunod na pagkakas? Ang mapayo niya is, ayaw mo kaulaw na mag-join. Bahala, dili ka makabalo. Kung kailangan mo mag-training para makabalo, more of the first mo sa kaulaw. Balitakan. Na ang kaganapan sa 25th Integration Intramurals, kung saan nangingibabaw ang pagkakaisa at sportsmanship. Ako po si Tiamina A. Malandong, inyong anchor. At dito na nagtatapos ang mga balitang sports. Maraming salamat sa panunood at sa pakikinig sa aming balita. Mabuhay ka, MSU MCFT!